Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Adlaw karon nga Martes, pitsa 25 na ning buwan sa November 2025. Uy, sakto, 25. So, kumusta ang tanan? I hope nga okay rata, bisan pa man ko na medyo gibisitahan ta sa bagyong Tropical Depression Verbena, no? Pero pasalamat ta kay dipakita na ang bidlisiw. Yes, ang gililit dili ka mabintana. May pakita na ang bidlisiw ni Mr. Sun ni Haring Adlaw diri sa atong hawanan sa Southern Leyte State University. So di ata karon sa atong tulumanon, good morning Eastern Visayas. Uban nimo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza. Diri sa Master Control atong katubang si Noel Palugod. O gingon man, full force ta karong buntaga mga higala. Ang support sa admin, Miss Rosemary Mikate. Ingon man ang, nato itong mga GIP. Yes, sila si June Amora og Igoy Paul. And of course, ang atong mga frontliners, ang nagtutok sa lungsod, sa mga kalungsuran din sa Southern Leyte o sa 5th District of Leyte. Sa lungsod sa Silago, Hinunangan ug Hinundayan, ang atong batanon ug utukan nga si Aljon Malot. Samtang sa Anhawan, St. Bernard ug San Juan, Miss Ria Mikate. Sa lungsod sa mga kalungsuran sakop sa Panaon Island, kini mo higalag-alagad sa kahanginan gikan sa San Ricardo, Pintuyan, San Francisco, Liluan, lakip na Alibagon ug Sogod, ug dinhi sa Buntok, Tomas Opos ug Malitbog, Ruel Bugnos Jr. Makrohon pa di Borgos ug Dakbayan sa Maasin ang atong Miss Dalia Orit Atwil. Og sa lungsod sa Quinto Distrito sa Leyte si Javic Epis. Og kinintanan mga higala nakabot sa Radyo Pilipinas Sogod pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Yes, atong kahimtang sa panahon, bisan pa man ko na kaganinang kadlaw, no, kusog-kusog jud ang uwan sa pagkakaron, medyo naana ang Haring Adlaw. Hopefully, magpadadyo na ni mga higala, pero pata i-lift out, no, sa signal number 1. And then, ang atong supply sa kuryente ug tubig, pasalamat ta kagabi, kayo makasinati og power interruption sa serbisyo sa tubig o gingon man sa ato pang uban nga mga gipanginahanglan. Okay, so back to normal na karon mga higala, pasalamat sa labawng makagagahom. Okay, atong takna 3 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Okay, ning tungura karon signal check una ta atong pangumusta sa atong mga sister stations dinhi sa tibuok rehiyon 8. Ato sa makauban karon si Miss V. Gumban sa Philippine Information Agency. Good morning, PIA. Okay, dito maglangay mga higala ning tungura karon ato nang pagmustahon ang kahimtang sa tanan-tanan, no? Kahimtang sa tanan-tanan. Apil na ang panalapi. Tanan-tanan jud. Ato unahon ang Borongan Eastern Samar pinagi ni Misok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Misok. Good morning, Eastern Visaya. Dagang kayong salamat, Ma'am Gemma Destriza. Musta Good morning. It's yes. Okay ra po dire. Unsa man to, Ma'am? Apil pagkumusta ang tanan-tanan, laki pa ang mga wallet. Oo, tanan-tanan. Apil na ang madawat sa December. Ano man, pwede na i-advance, Ma'am Gemma. Balita o message. I-message na lang nato sa atong messenger Misok o kang Sir Jean. O kay gikan man na Sir Jean dito kahibaw jud nas mga lakaw sa atong bureau. Updated jud na si Sir Jean. So, diyan na lang ta mag-evaluate sa Jessie.
Balitaw, Ma'am Gemma, musta you? Natin mga kauban diha sa Sugod Southern Leyte. Magandang ilabihan natin kagwapi nga SM Cancer Dodens, musta you? Nga na syempre, ato natin mga tigpamati diha sa inyong dakbayan sa Sugod Southern Leyte. Yes, diha amon, sugod ha iyo, bagan man nagkukompetisyon ni Mr. Sun nga ni Mr. Rain. Masirak talaga hi Mr. Sun, pero diri kumumpiyansa kaya sige naman itong taligsik ni Mr. Rain, pero arang-arang na po niya kay kagabi as in mauran lagi hap diha amon na syudad na Borongan. Siguro nga hiba pa nga parte ato na sinirangan Samar kay nasring matipag-asa nga iritas lagi hap ato na amount of rainfall namon diri Eastern Samar Kakilip. Sana maibsanay ni nga mga pagbubunog para mga kaarangkada na liwat kita ito natin mga buruhaten. Pero again, kung may mga lakad diyo, maging laging handa. Iha, masyadadan Borongan, so far waray kami na experience niya na power interruption, pero kakilip tigda naman na parang kuryente. Nag-isan ko ng amon dide sa Eastern Samar aton mga gensi serbisyohan na valued consumers hiton Isamelco. Didi amon may lagyap apektado mga ka-RP aton apektadohin brownout oray panira serbisyo elektrisidad aton gensi serbisyohan nakakonect ta Paranas Kinapundan 69 kV line. Ikang pakaklip han Lunes nga adlaw han mga banda alas 2 han klip in paabiso ini pa-update han NCCP nga di naman na SML kung igin share liwat hadton Isamelco di da naman hadton ira official FB page. So apektado pa hini dito adton aton mga kasubong di naman Paranas Kinapundan. So didiin hiton may southern part hiton probinsya Eastern Samar. Ira ini kahan tropical depression, ira ini pagtagam power update kasumpay kan Tidi Verbina samtang ginsabi naman aton NCCP nga ira na pinagigius aton ira crew nga nagdudumaranahin patrols para mahibalik kagilayon an kuryente nga daham nagyan si serbisyohan hini naman nga linya Paranas Kinapundan 69 kV line. Pagtaga tubig naman didihamon na syudad han Borongan wariman abiso liwat an BWD Borongan Water District hina disruption nadton ira serbisyo han tubig partikular na nga dadton ira mga concessionaires. Gawas na lahin magpinapudas inhin ura-ura kay danay naman nagiging merke lubog itubig dita ira iton ira mga water source salit inuudeng damait nira iton pagpapump. So nakakasinati daman bisin sobray tauuran nakaka-experience damait iton mga concessionaires and BWD mahinay nga din kawaray awas iton tubig kasi wala pa man didinira ikipahis pag filtrate o water filtration equipment nga nagdidihamon darhan kakilapan sobrang uuran nga digim pa ilarom kami signal number 1 hasta nga nga dayana tapos advisory pag taga-uran naka-orange kami didi Eastern Samar salit pira nga mga aktibidad ilabinahan kanan mga young ones ingin na kanselar particular na adin katitirok hanton mga bagets nga U4U Paint Trail initiatives and sugad man igpapadayon niya na adton pagkatitirok hanton mga opisyal ng barangayan syudadan Borongan anwara inihiram makadulhog ngadto naman Pasig MMDA magkakamay rin training pagtaga disaster preparedness partikular na may kalabutan iton ICS Incident Command System para aber magiging flawless seamless ita
well coordinated iton mga efforts nida naman ha barangay panahon nga dain pagtarhughin kalamidad ano man nga emerhensiya before, during and after. Kaudos ganadto natin mga risgaduhan nga mga kapatid ng LG Borongan, partikular na Han City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang nga adi amo na ilatag anay ngayon bang kita di parengan hitaten mga switch di kita di kita magigibati-bati. Wawara kita nakalarakan natin ngayon di sorry folks Kuya Euphem nasensya ka na kay medyo damo na nga dalagdagan binathit in ka partner. Anaton di partner master control anaton support seeking and coach pa Engineer Coach Euphem. Siyempre, ang aran po ito naman na Sam, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chaptic Youths, nga natin sok. Balitawi kami nasaring good morning Eastern Visayas Antansyo nga dito nakatutok yan. Uy, adi na France Navarrete Probe. Adi na doon mga nahikay nga balita. Hadton mga resgaduhan natin nga mga kauban ng DYS Radyo Pilipinas Borongan Production Team. Borongan City naglatag madigun nga plano para bamboo industry. Samtang DSWD8 nagdumarahin camp coordination and camp management and internally displaced person IDP protection training didi naman naamon na Eastern Samar. Samtang umintan minimum wage sa Eastern Visayas siging kalipay ni Kong Libanan. Anata dito na agrikultura utrong higayon for the end time adton mga parag-uma ginaauhag ang DRA4H. Siyempre adton diri parehistrado or SBSA nga magparehistro na ini adton mahigot nga painamdom ng Department of Agriculture din na hariyon 8. Mga ka-RP, mga ka-good morning Eastern Visayas, pakiantabay hadton katukiban na nasabi nga mga balbita. Siyempre yun yung taod-taod dito ikaduha nga paypay. Ito natin pagkahilan good morning. Morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Yes, atong takna mga higala 13 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. At usab nga signal check ang kahimtang dito sa Radyo Pilipinas Kalbayog uban sa atong acting station manager Sir Jean Navilon. Sir Jean, good morning. Yes, good morning. Eastern Visayas. Yes, good morning kasamang Gemma ug sa bugos nga persa sa Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Sugod man maupay nga aga sa imo kaupod sok ug sa bugos nga personal sa DYES Radio Pilipinas Borongan. Sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Ngan sugad man tanan nga amon mga tagsubaybay sa sining programa Good Morning Eastern Visayas. Kaupod ko sa control si Ezra Taro ng Engineer Joven Cardenas. Good morning, Eastern Visayas. Didi sa siyudad sa Kalbayog, maturutarahi tila amon didi. Kagabi, medyo nagkusog ang uran pero kadali ilaad to. Waray man mga kamayada sa mga hangin. Waray makusog nga hangin din sa siyudad sa Kalbayog baga ang ordinaryo lang adlaw. Pero la san sige-sige nga pagdampog sa kalangitan. Yan talagod tila mga manaka-naka lang ang pangapag-uran, mga pag-ambon ang amon na eksperensyan yan na. Didi sa siyudad sa Kalbayog. Yan sa pagtaga
kuryente naman, duro-diretso ang serbisyo sa kuryente. Ikan pagkagabi. Waray ipikto. Kining Bagyo Berbi na good, salamat sa Diyos. Salamat dito sa amon sa lalawigan sa Samar. Yan, waray mga post didi. Waray magpostan sa Menko Uno nga magkakamiyada sa power interruption. Waray scheduled power interruption yan ang adlaw. Yan sa pagtaga tubig naman, mga kabugtuan, didi sa FB page ng Calbayog Water Company Incorporated. Para sa water sources and operations update, as of November 24, 2025, alas 12:30 kaakulo. For BTT, 287 NTU, system status 98% operational. Salamat sa niyo pasyensya ng pag-intindi. Mawad to ang pahibaro sa Calbayog Water Company. So, waray didi post nga mag-mayada sa water interruption. Duro-diretso ang serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated. Apisar nga may bagyo. Yan para sa itong mga karuyag magpaangbit sa ira mga natigayon. Nung damoni yung mga natigayon, yan ang Pasko. May the Share a Gift 2025 Share a Gift program ng City Arts and Culture Office. Aton pabati na naghatag sa ira pagpatapod nga maamot sira sa 2025 Share a Gift program sa City Arts and Culture Office, Sir Bobby R. Pipito. Si aton ka PCO sa Central Office, si Bats June Ugrinan. Si Sara D. Manzano. Mawitan ng mga usapang benefactor. Sugad man ang MLLA. Salamat sa niyo patapod nga magkukontribuer ka mo sa sinig alad sa Pasko 2025 Share a Gift program sa City Arts and Culture Office. Alright, para sa iba pa nga paibaro padayon gihapon ang paghulat sa ton maungay sini nga pop dance contest inter-high schools and City Arts and Culture Office. Yan ang bubuhaton nga Disyembre 15. Open ini sa tanan nga high school sulod sa Calbayog City. Ang audition schedule na magtitigang yan ang Pizza 20, Nobyembre 20, kadto 21 human na ang audition. And the grand prize, 30,000 pesos plus trophy. Second prize, 25,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. Consolation prize, 10,000 pesos para sa diri makakadaog. May daan liwat Christmas Singing Idol para sa elementary high school ng teacher category. Yan alay ni nga matatagan higayon umungay atong mga magturutlo. Sa elementary category, ang champion makakaramot sin 20,000 pesos plus trophy. Second place, 15,000 pesos plus trophy. Third place, 10,000 pesos plus trophy. Consolation, 5,000 pesos. O 3,000 pesos, sorry. Consolation prize, elementary Christmas Singing Idol, 3,000 pesos. Breakthrough Artist, 5,000 pesos. Para sa high school category, igang grade 7 ganto grade 12. Ang champion makarawat 20,000 pesos plus trophy, second place. 15,000 pesos plus trophy, third place. 10,000 pesos plus trophy. Consolation, 3,000 pesos. Breakthrough Artist makarawat 5,000 pesos.
Para sa teacher category, champion makarawat 25,000 pesos plus trophy. Second placer, 20,000 pesos. Third placer, 15,000 pesos. Consolation, 5,000 pesos. Good morning. Special award, breakthrough artist, makarawat 5,000 pesos. Deadlines and registration, December just 2025. Ang registration form, available yan sa City Arts and Culture Office. May dalawat panarit para sa mga senior citizen. Traditional panarit. Itong kanta nga nagpanarit si Maria dito sa Bilin nga Banwa. Ito ng mga kinadaan nga panarit. Bubato nini December 16, 2025 sa Kako Theater. Open nga sa tanan ng mga barangay sa Calbayog City. Ang group members kinanglan senior citizen. Sugad ini sa amon na tagan gihapon higayon ang mga kalalagsan. Salamat sa City Arts and Culture Office. Ring pa sa mga kalalagsan. Kay grand prize makarawat 30,000 pesos. Second placer makarawat 25,000 pesos. Third placer 20,000 pesos. Consolation prize para sa diri magdadaog 10,000 pesos. Best costume 5,000 pesos. Ayan. Imbis ka mong magpanarit, nakarawat lang ka mo sa kada balay 50, may maluoy mahatag 100 pesos 200. Ang makuri pagod kay kasagaran 20 na, ataas na ang 50 danay sa mga ordinaryong mga panimalay. Pero ini, mga kalalagsan, mga senior citizen. And guys, 30,000 pesos. Second place, 25,000 pesos. Third place, 20,000 pesos. Consolation, non-winners, 10,000 pesos. Ng best costume, 5,000 pesos. Labot siton, may pagod paisan-isan sa pinakamaupay nga dekorasyon sa Pasko. Barangay Inter-Barangay Christmas Decor Competition open to all barangays sa sulod sa Calbayog City proper. Uy, Calbayog City proper na, diri ungay ngayon ang Ukindo ng Tinambakan Districts. Launching December 1, 2025. Judging and awarding December 13, 2025. Champion makarawat 75,000 pesos. Second place 50,000 pesos. Third placer 30,000 pesos. Consolation non-winners 15,000 pesos. Tatagan ang makakarawat nga barangay sin 20,000 pesos ikan sa City Arts and Culture Office para panpalit sa niyong mga dekorasyon. Para sa Christmas Belen, maaaring naman ka mahal yan na at mga ini nga gudti nga karnero, gudti nga San Jose, Santa Maria nga Baby Jesus. So, amo to kasanggayan ng mga paisanisan sa City Arts and Culture Office. May dalawat parol making contest. Open ini sa tanan nga individual, grupo o organisasyon. Parol exhibit December 1, 2025 nga do sa Enero 3, 2025 sa Niaga Park. Ang judging December 13, 2025. Ang mapipili nga parol of the year makarawat 10,000 pesos. Second place 7,000 pesos. Third placer 5,000 pesos. Para sa dugang impormasyon, bisitahala ang City Arts and Culture Office. So, amo itong mga kasanggayan ng mga paisan-isan, kasumpaisan pagtupusan kapaskuhan, din sa sugal sa Calbayog, hagad sa City Arts and Culture Office ng Calbayog LGU. Para sa mga headlines, ighatag niyan ng mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Tulong ang mga pamilya sa Kapogan, dakop sa sunog.
Dahil 217 nga mga pamilya sa San Jose, Northern Samar, beneficiaryo sa Kausawagan Karaman. Gobyerno Provincial sa Northern Samar ng LGU Laoang nagkarusa para sa mas maupay nga komunikasyon. LGU Calbayog igin pagios ginpakiwaan CDRRMM Council como pag-andam sa Tropical Depression Verbena. West Samar Doctors Hospital naglansar sa libreng medical mission sa siyudad sa Calbayog. Amad daw itong mga headlines sa mga detalye katuwiban. Noron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you Sir Jean og para sab sa mga kalambuan gikan sa PIA dinhi sa atong PIA Eastern Samar sa report ni Ms. V. Gumban, emergency first responder training para mapabakod ang disaster preparedness gibuhat bungto sa Giwan. Samtang sobra 200 ka mga senior citizens nga 4Ps beneficiaries nakarehistro sa National ID Registration sa San Julian. So kana og uban pa mabati sa ato nga mga balita uban sa Philippine Information Agency ug samtang dinhisab sa atong lokalidad para karong buntaga mga higala sa atong mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Labi na sa Bagyo kagahapon, no? Pre-disaster risk assessment meeting kalabot sa Tropical Depression Verbena gihimo sa lungsod sa Sogod. Samtang ang lungsod sa Hinunangan nangandam usab sa posibleng epekto sa Tropical Depression Verbena. Samtang sa lain pa nga kalambuan dinhi gihapon sa Southern Leyte, ang mga lumulupyo sa flood-prone na barangay sa St. Bernard, Pugsanon nga gipabakwit. DSWD nakatudugdugang hinabang sa mga nasunugan sa lungsod sa Batu Leyte ug mga mag-uuma sa makrohon na kadawat og kagamitan gikan sa probinsya. Samtang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Hinundayan nagpahimangno sa publiko nga mangandam sa Tropical Depression Verbena. Kini og uban pa masayran sa atong pagbalik sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Time to Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin.
tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko. Yes, balik ta mga higala sa atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas, dinhi sa atong mga Sibianan sa Radyo Pilipinas, tibuok Eastern Visayas, din atong pagasawan o atong pagahisgut-hisgutan ato ipadangat diha ninyo ang mga kalambuan dinhi sa atong tibuok rehiyon 8, apil na niana ang Philippine Information Agency. Okay, di ta magdugay mga higala, niana sa atong linya ang atong duha ka mga sister stations. Apan atong unahon ang Ladies First, uban kang Misok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Otro dagang salamat Ma'am Gemma nga nantes namon i-share din mga balita aton i-acknowledge. May liwat natin kapatid nga na-join, nagwa-watch it live streaming. Good morning Ivy Imawita Valira. Salamat nga naa din na aton katukiban han mga balita. Tikang naman di DYS Radyo Pilipinas Borongan City, naglatag hinmadig-un nga plano para ha bamboo industry. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Ginpakasughan Borongan City ang ira advokasya ha environmental sustainability katapos ang tulog adlaw nga Bamboo Industry Development Council meeting and roadmap write-up nga gindumara na kalabay nga semana ha Boro Bay Hotel. Pinangunanhan DTI Eastern Samar State University nga DNR Senro ang aktibidad nga ginatenderan han mga opisyal han LGU ngan iba pa nga partner agencies basi maglatag hinasa nga direksyon para han lokal nga industriyahan kawayan. Gintala kay workshop ang importansyan kawayan ha climate action nga napaghat Borongan City ang ira advokasya ha environmental sustainability katapos ang tulog adlaw nga Bamboo Industry Development Council meeting and roadmap write-up nga gindumara na kalabay nga semana ha Boro Bay Hotel. Pinangunanhan DTI Eastern Samar State University nga DNR Senro ang aktibidad nga ginatenderan han mga opisyal han LGU ngan iba pa nga partner agencies basi maglatag hinasa nga direksyon para han lokal nga industriyahan kawayan. Gintala kay workshop ang importansyan kawayan ha climate action nga napaghataghin pakabuhi. Iginpahamtang han mga eksperto an papelhan kawayan ha reforestation, pag-iban han carbon emissions ngan pagpakasudhan market value. Sumalahan resource speaker nga Felix Cervantes, may dadako nga bulig iton kawayan ha pagpugong heat erosion ngan pagbaha darhan madagmit nga pag-usap hini han carbon dioxide. Gintagan doon naman ni Mark William Gonzales ang haluag nga oportunidad nga darahan bamboo development ngan gintawag hini nga Grass of Hope darhan importansya pan-ekonomiya, pan-kultura ug pan-kapaligiran. Lakip gihapon han aktibidad and situational analysis, stakeholder analysis, SWOT analysis, action planning, upod ang mga sesyon ha budgeting ngan LGU plan integration. Pinaagyan kooperasyon han mga ahensya gintataliguan Borongan City nga himuon nga importante nga puwersan kawayan para ha sustainability, surukin pakabuhi ngan climate resilience. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Tulong pamilya sa kabuogang apektado sa sunog. Sa detalye dan report ni Kaupod Charm Perito Balves. Radyo Pilipinas, report.
Usa nga insidente sa sunog ang nakaalarma sa mga residente sa Purok 1, Barangay Kapookan sa Calbayog, Samar. Apektado ang 5 nga mga infrastruktura, kundiin usa nga balay ang nagtangsan kalayo, samtang 4 naman ang partially damaged. Umabot sa 14 nga individual sa 3 nga pamilya ang apektado. Pag-ulpot sa BFP Calbayog City Fire Station, fire out na ang sunog. Pahayag pa ni Senior Fire Officer 1 Roy Marquez, Hepe sa Intelligence and Investigation Unit, nga dako ang naging kontribusyon sa pagbayanihan sa mga tao sa pagpuypoy sa kalayo. Adto nga sunog, fire out upon arrival, pasalamat na kita kay ang mga tao dito is nagborog parong nira, so waray siya kadako. Ginaaligar nga tungod sa electrical ang kausa sa sunog. Dugang pangapahayag ni Marquez nga magkonsulta gud sa mga electricians ug mga safety practitioners sa pag-install sa wirings para masigurado ang safety sa pamilya. Responsibility na ito sa mga occupants talaga for fire safety measures and aton mga installation sa wirings, dapat magkonsulta kita sa mga electrician or safety practitioners para malikyan naton ang sunog. Inina ang ikalima nga sunog nga nahitabo yana bulan Nobyembre ug ika-19 tinikangan Enero tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Kaupod Charm. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa report sa Philippine Information Agency, pinagi ni Ms. V. Gumban, emergency first responder training para mapabakod ang disaster preparedness ginbuhat habungto heton giwan. Ano ang report ni Ms. V. Gumban sa Philippine Information Agency? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Ms. V. Ginpabaskog ang gobyerno lokal hiton giwan ang madagmit nga ni presyente nga pagresponder ha emerhensya pinaagi ang emergency first responder training ngan multi-hazard simulation exercise ti dahan Nobyembre 19 tubto 21 tuig 2025 ha third floor han Giwan Municipal Building. Ang tulo ka adlawng aktibidad nga ginorganisar han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upod ang Bureau of Fire Protection in nagtirok yung duha ka representante tikang hakada departamento ngan opisina han LGU. Tuyo hining hatagan hirahin praktikal nga hibaro ha rescue operations, life-saving techniques ngan pag-atubang ha multi-hazard scenarios. Sumulahan ng DRRMO, importante nga preparado ang tagsa nga unit han lokal nga gobyerno tungod kay hiraan siyahan nga nagre-responde ha oras hin kalamidad. Ang mga simulation ng drills naghatag hin mas realistic ka eksperyensya para mga partisipante base maging epesyente ang ira-aksyon na aktual ng emerhensya. Igin kalipang ng LGU ang suporta ni Mayor Annalisa Gonzalez Cuan nga padayon na pagduso hin mga programa nga nagaandam komunidad kontra kalamidad nga nagpapabakod han resilience habungto hiton giwan. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Yes, ang salamat Ms. V. Gumban sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw mga higala, pre-disaster risk assessment meeting kalabot sa Tropical Depression Verbena gihimo diri sa lungsod sa Sogod. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pre-disaster risk assessment meeting kalabot sa Tropical Depression Verbena gihimo sa lungsod sa Sogod kagahapong adlaw sa alas 8 ay media ang takna sa buntag din gipangunahan kini ug nagpatawag ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council og pre-disaster risk assessment meeting aron andamon ang tanang hingtungdan sa posibleng epekto sa Tropical Depression Verbena. Nagdumala sa nasing tigom mao si Honorable Mayor Sheffield Linutan, Municipal Mayor sa lungsod sa Sogod o ingon man ang MDRRMC Chairperson uban ni Honorable Jose Ramil Gulo, Municipal Vice Mayor o MDRRMC Co-Chair.
Ang mga pangunang gisgutan mo ang pinakabagong weather updates sa projected track sa Tropical Depression Verbena. Listahan sa mga barangay nga posibleng maapektuhan sa kusog nga uwan, pagbaha og landslide tungod sa uwan, mga lakang sa preparasyon og pagtubag sa tagsa-tagsa ka departamento og response units. Pahimangno sa publiko, ang inyong kahimtang og kaluwasan mao ang unang labing prioridad sa atong lungsod og giawhag ang tanan sa pagpabiling updated pinagi sa opisyal nga advisory sa Pag-asa og MDRRMC, pag-andam og emergency supplies sama sa go bags ug ingon man e-baldi kits. Pagpahimutang og pagsiguro sa inyong mga panimalay, ilabi na kun anaa sa pagbaha prone o landslide prone nga mga dapit og magpabiling mabinantadyon, andam nga motubag dadyon sa mga emerhensya og magkahiusa ang tanan aron maminusan ang risgo og maprotektahan ang komunidad. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 41 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang DSWD-8 nagdumarahin Camp Coordination and Camp Management, Internally Displaced Persons Protection Training, didiha Eastern Samar, ang detalye tikangkan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 18 Malangpuson yung nagdumarahing Camp Coordination and Camp Management or CCCM and Internally Displaced Persons or IDP Protection Training. Hakanas Place, Barangay 9, Lawan, Eastern Samar, hadi pala maihang ay gayon. Inabot sa 55 ng mga partisipantes sa nagtibong nagpailaram hatulok adlaw ng capacity building activities. Ini nga mga partisipantes inhinlalakipanhin mga daycare workers, barangay health workers, barangay officials, MDRMC members, MSWDO staff, nga MDRMO personnel, gikan halukay nga pamunaan hanasabi nga bungto. Ang paghagitin may panuwi nga maparusa iton competencies ng mga partisipantes hapang ginano ang mga evacuation centers. Pagsiguro iton katungod ngan kaupayan iton mga displaced families ngan sugad man pagparusa iton na koordinasyon durante iton emergencies ngan kalamidad. Ipinahagin mga discussions, workshops ngan practical exercises sa mga partisipantes in mas napakasugiton kapasidad hapag hatag hintalwas organisado ngan protection centered humanitarian response. Impormasyon ng hikay pinaagihan na DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. West Samar Doctors Hospital naglansar sa libreng medical mission sa Calbayog City. Sa detalye dan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Sa pagpadayon sa neraserbisyo para sa publiko, nagdumara sa libre nga medical mission ang West Samar Doctors Hospital Incorporated kabulig ang opisina ni Vice Mayor Rex Daguman kakulop Nobyembre 24 sa syudad San Calbayog. Kaparte inisan selebrasyon sa nera ikatulong nga anibersaryo como Level 1 Accredited Hospital na yana ingin papamunuan sa usa nga grupo sa mga doktor. Sa pakigihimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog, ginhatagan doon ni Dr. Maria Elizabeth Uy nga medical mission inira pamaagi san pagbalik serbisyo, pagpasalamat sa Ginoo ngan usa nga higayon agud makagserbe sa mga taga Samar. Giving in free consultation to the public, especially during our anniversary, is a way of thanking, giving back to the people, thanking God, and an opportunity for us to serve the people here in Samar. Nay Olfi ang West Samar Doctors Hospital Incorporated may ada na san kapasidad nga mag-operate minor surgeries, cesarean procedures, laboratory tests, newborn screening, x-ray dialysis, skin clinic services, ultrasound, pharmacy services ngan regular consultations. Dugang paniuy, mas papahugton panira ang mga serbisyo o programa agud mas damo pa nga mulupyo ang magbenepisyo sa serbisyo medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good
morning, Eastern Visayas. Samtang atong balikan ang atong kauban sa Philippine Information Agency sa ijang informasyon si Ms. V. Gumban, Emergency First Responder Training para sobra 200 nga senior citizens nga 4-piece beneficiaries nakarehistro ha National ID Registration ha San Julian. Ano ang report ni Ms. V. Gumban? Radyo Pilipinas report. Yes, Ms. V, please come in. Masobra 200 nga senior citizens nga 4-piece beneficiaries ang nakarehistro ha upat ka adlaw nga National ID Registration nga gindumara ha Nobyembre 11 tubtob 15 tuig 2025 habong tuhiton San Julian. Sumulaan Philippine Statistics Authority, mahinungdanon ining aktibidad para mapadayon ang pag-abot han serbisyo ngadto ha mas damo nga residente han bungto. Ha ikaw-pat nga adlaw nga registration ginserbisyohan liwat ang 15 nga bedridden senior citizens sa Barangay Lunang, pagbabangnan nga San Isidro, pinaagihin house-to-house registration, base masiguro nga makarehistro ang tanan, bisan waray kapas makadto ha venue. Ginsumatan PSA nga mabalik hira ha masunod nga semana para masahid ang waray makaabot hauna nga schedule. Ngan ginaghat ang publiko nga magbantay han mga pahayag ha opisyal nga Facebook page han LGU San Julian. Iniya ni katulong nga National ID Registration nga ginbuburubligan han PSA, Local Civil Registry Office nga Office for Senior Citizens Affairs para masiguro nga ang tanan nga senior citizens nga 4-piece beneficiaries makakabenepisyo han National ID. Subay na datos ang PSA ha December 2024, 13,489 ang aktual nga nakarehistro tika nga target nga 15,868, kaparehohin 85.1% accomplishment rate. Nagpapadayon ng LGU San Julian hapag ipagbinuligayhan PSA agud mahatag ang organisado manilang puson nga accessible nga serbisyo para han komunidad. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Dan salamat Miss V sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU hinunangan nangandam sa posibleng epekto sa Tropical Depression Verbena. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Aljon, yes Dong John, please come in. Nangandam ang lokal nga panggamhanan sa hinunangan Southern Leyte sa epekto sa Tropical Depression Verbena. Nagtigom ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kun MDRMC aron sa pagpahigayon ng Pre-Disaster Risk Assessment nitong Nobyembre 24. Gisgutan sa tigom ang posibleng epekto sa mga tropical depression sa lungsod. Gilatag usabang nagkadayang preparedness measures o gingon man giplanuhan ang response action sa samtang isip precautionary measure. Gisuspenso ni Municipal Mayor Emar Joseph Tokmo ang klase sa tanang level kagahapong adlaw tungod sa nasinati nga kusog ug walay hunong nga pag-uwan. Nanawagan ng MDRMC hinunangan sa katawhan nga magpabiling updated sa opisyal nga pahibalo ug mosunod sa mga safety protocol. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Aljon Malot sa imong report. Takna sa Radyo Pilipinas, 49 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang uminto ang minimum wage sa Eastern Visayas, iging palipay ni Kong Libanan. Ang detalye tikan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Iging talipay ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang desisyon na umintuhan ang minimum wage sa Eastern Visayas hin 35 pesos. Sumala ka Libanan ang pagtuhayan suhol in maghahataging kaginhawaan ng mga trabador ha pribado nga sektor na naatubangan padayon nga pag-alasahan presyon pan kada adlaw nga papliton. Sa ring niya, mas magiging makahulugan ini nga katungod ng mga trabador nga makarawat in eksakto nga sweldo subay ha konstitusyon. Ang pahayag ni Libanan ang ginsundan ang pagpagawa sa Wage Order No. RB
han Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB ha Eastern Visayas. Ang 35 pesos nga umintoy nigpapatuman ha duha nga bahin. 17 pesos nga epektibo het Disyembre 8 yan ang atuig nga 18 pesos nga epektibo iton Hunyo 1, 2026. Hapag patumanhan una nga bahin, maabotin 452 pesos ang bago nga daily minimum wage para ha mga non-agricultural worker. Ngan 422 pesos naman para ha mga agricultural worker. Pag abot iton Hunyo 1, 2026, masag kapain niya 470 ngan 440 pesos. Sakupan bago ang wage rate ang mga trabahador ha pribado nga sektor ha Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Southern Leyte nga Biliran. Ang RTWPB ha Eastern Visayas ang manika 12 nga regional board nga nagpagawa sinumentuhan suhol yan ang atuig. Gintagan hindoon ni Congressman Libanan nga kinahanglan padayon nga idusuan suhol harani ha living wage benchmark base diri mabayaan ang mga trabahador habot nga han inflation nga economic pressure. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damong salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. LGU Calbayog ginmobilisar ang CDRRM Council kung mapagandam sa Tropical Depression Verbena sa detalyadan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Ginpatuman ang mas mahugot nga pag-andam sa syudad San Calbayog, mahuman igawas ni BC Alcalde Rex Daguman ang Executive Order No. 20 Series of 2025 nga nagsususpende sa klase sa tanan nga level sa pampubliko ngan pribado nga eskwelahan kakulop nga adlaw og yan nga adlaw San Martes. Pag-andam ini san tarhog sa Tropical Depression Verbena ngan agud masiguro ang katalawasan san mga estudyante og personahe san eskwelahan. Dungan sini dagmit nga ginpatawag ni Vice Mayor Daguman ang City Disaster Risk Reduction and Management Council agud masumpay ang tanan nga miyembro sa pag-andam og operasyon sa syudad. Kalakip sa mga primera nga pitad ang mahugot nga monitoring sa bagyo og kamutangan sa panahon, paglaygay sa emergency resources sa standby, sugad sa relief goods, sarakyan ngan ekipahes para sa malaksi nga pagresponde ngan 24 oras nga pagbantay matika sa CDRRMO para sa padayon nga update sa publiko. Ginhatagan doon sa BC Alcalde ang importansya san madagmit nga aksyon agud maproteheran ang kinabuhi ngan maibanan ang magiging epekto san bagyo sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, balik nato diri sa lalawigan sa Southern Leyte, himatag nun sa nakadawat og hot meal gikan sa DSWD. Ana report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ms. Yang, please come in. Padayon ang pagpaabot o ginabang sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD ngadto sa mga residente nga napektuhan sa Bagyong Tino sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Paspas kami responde ang ahensya pinaagi sa pag-deploy sila mga kawani ug ang mobile kitchen aron matubag dayon ang panginahanglan sa pagkaon sa mapektadong pamilya. Sa pag-abot sa Team Dino Sab nga gipanghatag sa Angels in Red Vest ang 300 ka hot meals ngadto sa mga residente sa Barangay Libas nga usa sa mga barangay nga pinakagrabing natandog sa bagyo. Gipasabot sa ahensya nga padayon ng ilang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang pag-abot sa dugang nga ayuda o augmentation support kung kinahanglanon pa sa sunod nga mga adlaw. Kini aging pagpakita sa ilang ligon nga panawagan nga protektado ang tanan sa panahon sa kalamidad tungod kay matag kinabuhi importante sa DSWD. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Yes, ang salamat Ms. Ria sa imong report. Atong takna mga higala 55 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Mga parag-uma ha Eastern Visayas, magat naging papahinumdum hiton DRA48 nga magparehistro na ha RSBSA. Utron gin papahinumdum han mga parag-uma nga diri rehistrado ha RSBSA nga magparehistro na. Iniadton magat naging pahinumdum ha utrong higayon ni Ms. Elizabeth Hugohan, Regional Fisheries and Agricultural Information Section or Office Staff, han Department of Agriculture Regional Field Office 8 durante adton usapang agrikultura program ang departamento di estasyon DYS kakilip nga adlaw. Dugang ang ginpahinumdum ni Ms. Hugo ha mga farmer nga makipagsumpayan ha mga Municipal Agriculture Office kundiin may dapurma ha pagrehistro ha RSBSA nga kinahanglan permahan han hintutungdan nga mga opisyal han buhatan hadto na Municipal Agriculture Office, hadto na Municipal Agriculture Fishery Council ug na barangay tungod nga inihira ang magpapamatuod nga ang nagpaparehistro ha RSBSA and tinuod nga parag-uma. Konpermado na ang nasabi nga porma adton Municipal Agriculture Office ang magsusubmitar hini ha DRA48 pagklaklaro pa hadton Office staff. Para sa Bagong Pilipinas, so Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 4 minutos antes ang alas 9, 1217 nga mga pamilya sa San Jose Northern Samar beneficiaryo sa kausuwagan Garawan sa detalya din report ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas report. Direkta nga natagamtaman san maabot 1,217 nga mga pamilya sa bungto San Jose, Northern Samar ang magkadurodilain ng mga programa ug serbisyo san gobyerno pinaagi san 38 kauswagan Caravan. Unom nga mga barangay, partikular ang barangay Mandugang, San Lorenzo, Tubigdanaw, Hingarog, Bunglas ug barangay Bagong Sabang ang nakabenepisyo. Kaupod ang probinsyal nga gobyerno ug partner agencies, sugad man ang pribado nga mga sektor, ginpaabot ang libre nga medical consultation, food packs, civil ug government registrations, veterinary services, legal ug career counseling nga iba pang nga porma san assistance nga nakatutok nga mapauswag ang kinabuhi san mga pamilya nga naukoy sa tay-aw nga mga lugar. Sa ika-38 nga higayon pagpatuman san programa, padayon nga nagseserbe nga tulay ang kauswagan Caravan para maadras ang basic needs san underserved nga mga lugar san probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm, nga din nalatumtob ang partisipasyon sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. Hastalawat buwas nga adlaw, din sa Good Morning Eastern Visayas. Ini si Jean Navilon, nagpapasalamat, maupay nga aga sa iyong matanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so natay oras, mga higala, 58 minutes after 8. So, Misok, manamilit na lang tingalita para sa atong tulumanon karon. Go ahead. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so true. Dagang salamat, Ma'am Gemma Distrisa. Ngan, yes po, ang aran iton DYS Family Anamnesem, kan natin Ruth Rivera Abunda, kan Chef T. Cubes, kan Kuya Buboy, nga natin didi ka partner of sa Klawaki Engineer Coach Yofem, nga nangaran po, hadton mga tigkontriberahan balita, Ate Pen, Ate Daisy, Dayang Kamplon, Ate Sok, damo nga salamat, makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so sa ngalan sab sa Philippine Information Agency Eastern Samar ni V. Gumban. Ada salamat sa mong partisipasyon for today ug sa atong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sogod sa support sa atong admin sila si Miss Rosemary Mikati, John Amora ug Igoy Paul. Atong sa technical division si Noel Palugod ug yun naman sa atong mga frontliners Aljon Malot, Miss Ria Mikati, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urita Tuil ug Chevik Epes. Sa pagpangunan sa atong station manager Dudens Alaras, kinighapon ni Juki Galag-alagad sa kahanginan, Gemma Destriza para sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.